Hello! Welcome to Quiet Corners. Uy, upo ka muna. Dito pwede kang mapagod. I mean, okay lang mapagod. Okay lang huminga ng malalim. Inhale, exhale. Okay lang na umamin na napapagod din ako. Okay? Alam mo yung habang mag-usap tayo ngayon, gusto kong pag-usapan yung parte ng buhay natin na hindi sinusulat sa social media. Yung mga tahimik na laban. Yung buhay ng OFW without filter. Bakit nga ba tayo umaalis? Minsan di ba napapatanong ka rin sa sarili mo, bakit nga ba ako umalis? Ikaw, ano ba yung dahilan mo? Kasi for the most of us, hindi naman talaga dahil gusto natin. Madalas, kailangan. Kailangan para sa family, para sa bahay na pinapangarap mo, para mabayaran yung mga utang, para may future ka kahit papano. Or minsan, para lang makahinga. Kasi ang bigat ng mundo sa Pilipinas noon. Pero tignan mo tayo ngayon, di ba? Kahit takot, kahit hindi sigurado, lumipad pa rin. Isang maleta, isang pangarap. Tapos, lahat ng bili ng pamilya nasa utak mo habang nasa airport ka. Naalala mo yung unang buwan mo sa abroad? Iba yung hangin, of course. Iba yung amoy sa convenience store. Iba yung tunog ng tren. Para tayong mga batang nawawala sa mall. Trying to smile kahit yung totoo. Kinakain tayo ng lungkot at takot. Tapos yung small mistakes, grabe makadrain. Minsan mapapaiyak ka na lang sa CR kasi hindi mo naintindihan yung sinabi sa'yo eh. Pero kinabukasan gigising ka ulit. Nasasabihin mo, sige, laban ulit. Ito yung hindi alam ng iba. Na ang buhay ng OFW hindi laging dramatic. Routine lang talaga. Alarm, tas kape, then work. Uwi, laba, kain, tulog. Kahit minsan instant noodles kasi ang lungkot magluto para sa sarili mo lang. Minsan naglalakad ka pa uwi, nakayuko, pawisan, or giniginaw. Tapos iniisip mo kung kakasya pa ba yung pera mo hanggang sweldo. At yung katahimikan, minsan mas maingay pa sa problema. Kaya naka-earphones ka lagi para hindi mo marinig kung gaano ka lonely minsan. Tapos bigla na lang, boom! May maamoy ka na parang ulam sa bahay. May makita kang bata na parang kapatid mo. Or may marinig kang tawanan na nagpapaalala ng pamilya mo. Nakakagaan yung video call of course. Pero minsan pagkatapos ng call, mas mabigat. Kasi nakikita mo silang kumakain, nagkukulitan. Tapos ikaw mag-isa sa kwarto mo na parang sobrang tahimik. Pero alam mo, kahit ganun, nandito ka pa rin. At yan yung nakakabilib. Yung tibay, kahit wala namang pumupuri. Yung lakas, kahit literal na pagod ka na. Yung ability na ngumiti at sabihin, okay lang ako, kahit minsan hindi naman. You celebrate quietly, you cry quietly, you survive quietly. Pero lumalaban ka araw-araw.
At hindi lahat kayang gawin yan. And somewhere between all those lonely nights, may maliliit na saya. First snow, first salary, first time mong makabili ng gamit para sa pamilya. Gamit yung pera mo. Or simpleng kape sa umaga habang pinapanood mong gumigising ang mundo. Minsan dito mo maisip, hindi pala kailangan maging maingay ang buhay para maging maganda. Kaya kahit mahirap, kahit napapagod tayo, nagstay tayo. Hindi dahil hindi natin namimiss yung Pilipinas. Pero dahil sobrang natin itong mahal, kaya tiniis ang distansya. We dream quietly. We hope quietly. Na one day, makakauwi na rin. Na one day, masasabi nating, ay, tapos na. Uuwi na ako. Kung nakikinig ka ngayon, maybe nasa dorm ka, nasa trabaho, naka-break, or nakahiga sa isang maliit na kwarto. Gusto kong sabihin na hindi ka nag-iisa. Hindi sayang yung pagod mo. Hindi ka dapat nahihiya sa lungkot mo. At oo, pwede kang magpahinga. Thank you for sharing this quiet corner with me. Ingat ka palagi, and I hope tonight feels a little lighter. Good night mga ka-corners.